Ano kaming bobo kayo Batang-bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Yan o? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Critical yan. National franchise. National franchise. Renewable energy, critical to the national life. Tapos ganun lang. Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang. Na-flip. In! Patay! Uunahin investigasyon ng ombudsman. Ang galing-galing mo talaga. Ang kit-kit mo. Ang kit-kit mo, boying. Boyong ang kit mo, ha? Tisima kayo. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, huwag ang basbas sa akin yan. Uulitin ko yun. Paulit-ulit kong sasabihin yun. What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa issue ng bayan ating pag-usapan. Di kami natatakot sa katotohanan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Joe Malone TV. Joe Malone TV, issue ng bayan, ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang. January 14, araw ng Huwebes ay Miyerkules sa Pilipinas. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin sismisan. Lahat ng tanong may tarong kasagutan. Kasama ka rito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatcha, truth ang hanap, di kami natitinag. Isang mega love shoutout sa lahat ng mga viewers natin dyan. Pasok na mga suke. Diretsong usapan. Joe Malone TV, issue ng bayan. Pag-usapan natin dito mga kayon, mahigpit na ang labanan. Para sila nagbo-boxing. Maganda yung mga talakayan, yung mga topic natin ngayon, kaya kapit na mga suke. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan. Para sa bayan. Siguro si malaman kung anong cellphone gagamitin ko tapos may computer pa. Mga kayon, maraming salamat sa pagtangkilik, pagtutok. Syempre, Joe Malone TV, issue ng bayan ating pag-usapan. Isang sigawan naman dyan. January 14, Wednesday. Ay, tama, Wednesday. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Alam nyo, ba't ako na natatawa? Tangina kasi, no? Talagang nakakaulol talaga itong gobyerno natin. Grabe talaga sila, no? Puta, kahit atad dumi sa kuko, gagawin nilang issue eh. Tingnan nyo nga yung kuko nyo, baka mamaya may dumi kayo dyan, maging issue yan. Mapag-usapan yan. Mapag-usapan yan, dumi nyo sa kuko. Nakakayon, subscribe kayo dito sa channel natin, ha? Lahat ng mga sumusuporta sa Duterte, ipakita natin kung anong unity meron tayo. Paki-subscribe, paki-click yung bell icon dito sa channel natin. Sa description, meron tayong mga backup na channel dyan. Dahil alam nyo na, pagka DDS supporter ka, itatakwil ka ng mama mo. Hindi, ng lahat ng may pera. I-report ka nila. Kaya paki-supportahan ninyo pati yung mga backup channel natin. Nandiyan dyan sa description mga kayo. Wala nang patumpik-tumpik-tumpik pa! Hindi ako nakapag-vlog kanina, nakapag-podcast kanina kasi nasira yung sasakyan. Talagang sabi ko nga, no, ang lupit, wala ka ng pera. Alam mo yon, wala ka ng pera tapos masisira pa yung sasakyan mo. Pabibilin ka pa ng battery, wala ka ng pera. Di ba? Ayun, umutang na naman tuloy ako. Diyos ko. Kaya na-late ako. O, hahabol natin to ngayon, today. Kasi kanina, wala tayo dahil nga binabantayan ko yung naggagawa ng sasakyan. Hindi lang baterya may sira pero kailangan din siyang i-PMS. Mga kayon, maraming salamat. Mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. OFW kumano dito sa Pilipinas. Attendance check dyan sa comment section. Mga kayon! If you're watching from Switzerland, Netherlands, Japan, Singapore, Hong Kong, Japan, North Carolina, paki-comment dyan sa baba yung exact location nyo, ha? Hindi yung parte ng bahay ninyo. Diyos Mario Joseph, may nag-comment dyan, watching from Mike Cubeta. Diba?
Exact location, yung area. Yan. Tapos pa yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, damang-daman nyo yung sakit, di ba? Damang-daman nyo. Huwag kayong daman-daman nyo. Daman-daman natin. Grabe, ganadong-ganado ko, kaya ayoko na absent eh. Tangina eh. Ang dami ko na naman nabasa, ang dami na naman sumiksik sa utak ko na feed ng mga kahayupan ng gobyerno na to. Talaga naman, Diyos ko, Santissima. Lahat na lang, mailihis lang talaga nila. Mailihis lang. Umpisahan na natin ang balik at taktakan. Hoy! Lacson, unang pasok natin mga kayon. Suking-suki ito. Lacson, sinabing walang ebidensya na magpapatunay na sangkot si Romualdez sa korupsyon. Boom! Panis! Panis! Di ba? Sabi ko sa inyo, yung mga ganitong statement, uubra yan. May maniniwala dyan. Pusta tayo. In a world full of imagination. O, di ba? Nakakainis, di ba? Oo, talaga. Sabi ko sa inyo, may tatawid nila yan. Maitatawid nila yan 2028 sa maniwala kayo sa hindi. Itong inihintay natin, ako, Diyos ko, baka 2028 talaga to. Maliban na lang. Maliban na lang kung merong extra phenomenon na nang mangyayari sa darating na mga araw. Kaya abangan nyo, maganda talagang bloodbath tong 2026. It's now or never. Medyo may tama naman si Tililing. Yung sinabi niya na, eto na, pagka hindi natin nagawa ngayon to, wala na. Medyo tama ka dun, Medyo tama ka dun, Tililing. May tama ka talaga. Ang lakas ng tama mo. Yan ang gustong-gusto ko sa'yo. May tama ka. Si Ping. Alam niyo naman si Ping eh. Ping. Ping. Oh, flood control scandal out. Mga negosyo ni Representative Leandro Lebiste in. Patay. Uunahin investigasyon ng ombudsman. Ang galing-galing mo talaga. Ang kit-kit mo. Ang kit-kit mo, Boying. Boying ang kit mo, ha? Kuwang-kuwa mo yung inis namin. Gigigil ako sa'yo. Alam niyo ba yung nangyari kay Kong Lebiste? Yung franchise niya? May video tayo Yung franchise niya, parang tinerminate ng DOE, yung Department of Energy. Tapos pinagpapain siya ng 12 billion. Waka ng shit! Kaya kayo, yung mga kokontra sa gobyerno natin, mag-isip-isip kayo. Kiko Barsaga out. Lebiste will out. Magagalit si Senator Loren Legarda niyan. Boying! Handa ka na ba? Game ka na ba? Handa ka na ba? Ano ka? Senator Loren Legarda, kalaban mo dyan. Grabe, no? Wala akong masay dahil talagang, susunod niyan kami na. Tricom 2.0. Quadcom 2.0. Nakikinig-kinita ko na yan. Wag lang mailihis lang nila ang flood control issue. Pati ang dumi sa kuko mo. Pati ang splits end mo. Mapapansin yan. Pag-uusapan yan. At gagawan ng issue yan. Ito, bagong-bago. Kita nyo, 12 minutes. Yung pagsalang ko dito, siguro mga 20 minutes, Mula po noong Setyembre, sinabihan na ako, nagagawan ako ng mga kaso kung ilalabas ko ang Cabral Files. Boom! At manahimik na lang ako para sa sarili kong kapakanan. Wala akong nakuha kahit piso mula sa gobyerno. Ang aking pera ay nagmula sa pribadong negosyo. Ang kumpanyang itinatag ko ay nakapagpatayo ng pinakamalaking kapasidad sa renewable energy sa bansa at nakapagdala ng pinakamalaking foreign investment sa Pilipinas noong 2025. Woo! Kaunti ang namumuhunan sa ating bansa ngayon dahil sa pananaw na ginigipit ang mga negosyante. Iginagalang ko ang mga kawani ng gobyerno at tutugon ako sa kanilang mga pahayag sa tamang forum. Paumanhin po sa mga natatamaan pero ang pinaglalabanan ko lamang ay ang katotohanan. Lubos ng aking pasasalamat sa mga nananawagan para sa transparency sa paggamit ng pondo ng bayan.
Sa dinami-dami ng sinabi ni Gat Jose Rizal, dito ako naniwala talaga na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Kasi dati pagka binabanggit natin ang kabataan ng pag-asa ng bayan, ang nai-imagine ko yung mga nagbabatuan sa kalsada, yung mga nagrarayot, yung leba-leba, yung bababato, tas bahala na kung sino tamaan. Hanggang ngayon, meron pa naman ganun. Pero yun nga lang, may mga ganito kagaya ni Kong Leviste, ni Lian, ni Kiko Barsaga, di ba? Na talagang lumalaban, di ba? Talagang lumalaban, di ba? Sabi ko nga sa inyo, gusto kong makita mga bayag na ito eh. Titimbangin ko lang kung gaano kabigat. Dahil yung prinsipyo sa buhay, parang enough na yun eh. Kung talagang parang kasuwang ka o mamatay ka, pero putya, titignan ka ng ganong kataas, ay putya, grabe. Diba? Parang talagang highest honor ang pwedeng ibigay talaga sa'yo. Talagang wala talaga to, totong gobyerno to. Wala talaga to. Maniwala kayo sa akin at hindi. Worst comes to worst, matatapos pa yung 2028 na yan eh. Ayan, pusta. Di ba? Panoorin natin yung video. Meron video rito eh. Pero baka may picture pa. Yun ang sinasabi ko, meron pa nga. Perhaps, Senator Ping referring to Senator Amy, perhaps she wants to apply the meow-meow of the Senate. We don't want a meow-meow in the Senate, but someone seems interested to apply. O, ang sabi ni Kiko Barsaga, syempre, ayaw mo ng meow-meow sa Senado, baka umiyak ka ulit. At mag-resign sa Blue Ribbon Committee. Sobrang active kasi ni Kiko Barsaga eh. Talaga, kahit sa page niya, sa Facebook page niya, sobrang active. Eh, syempre, Autobots to si Meta eh. Autobot. Akin yan. Kaya kahit hindi niya na-detect kung talagang yung reason na kung bakit bakit nakakatanggap ng mass report etong particular na page na to, 'di ba? Syempre Autobots eh. Autobots, Bobobots. Ang dami nagre-report dito. Mukhang scam to. Scam yan. Pak. Ganun ang nangyayari. Ganun yung ginagawa eh. Sa mga Facebook page ng mga boom! Ng mga DDS. Ganun ang ginagawa. Kaya isa-isang nawawala. May pambayad eh. Yung mga followers, yung mga likes, yung mga reaction, puta nabibili nga yan eh. Pwede ba? Content creator ako kaya alam ko yan. Kayang ibili yan, kayang ibayad dyan para talagang merong mass report na mga ganyan. Pwede ba? Huwag nyo nga akong anuhin. Ginagawa nyo kami bobo kayo. Bata ka, ninegosyo mo yung franchise? Yan o? Wala ka ba kahihiyan? Anong klaseng Pilipino yan? Critical yan. National franchise? National franchise. Renewable energy, critical to the national life? Tapos ganun lang? Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang? Na-flip. Nanay mo pa, senador? Maanghang ang tirada ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Diba? Sabi sa inyo eh. Sa kanyang radio program kayo na umaga, sabi ni Rimulya, iniimbestigahan na ang anyay pagbenta at paglipat ni Leviste sa prangkisa na nakuha ng kumpanya nito sa sektor ng solar energy na hindi anya inaprubahan ng Kongreso. Walang consent ang Congress sa transfer ng franchise na yan. Critical yan. National franchise? National franchise. Renewable energy, critical to the national life? Tapos ganun lang? Na-flip. Bebenta mo, flip mo lang? Na-flip. Nanay mo pa, senador? Noong 2019, Sabi sa inyo eh. Lahat. Ano nga sa kanila yan eh. Hulog nga ng langit sa kanila yan. Kasi syempre kaya nilang i-aggravate yan, you know. When I say i-aggravate, kaya nilang palalain yung ganyang klaseng simpleng issue lang na dapat sila lang nag-uusap o iniimbestiga. Papalakihin yan. Dadalhin yan sa social media para mapag-usapan, para makakalimutan yung flood control issues na yan. Nakuha sa Kongreso ng 25-year franchise ang solar company na pag-aari ni Leviste, anak ng nakapunong si Senador Loren Legarda. Nitong 2025, ibinenta ni Leviste sa isang power firm ang malaking bahagi ng kanyang shares sa kumpanya na nagkakahalaga ng 18.26 billion pesos. Ayon sa Section 18 ng Republic Act number 11357, ang batas na nagbigay ng prangkisa sa solar company ni Leviste, hindi maaaring ibenta ang kumpanya o ang controlling interest dito nang walang approval ng Kongreso. Pati yung mga negosyo, no? Pati yung negosyo, papakailaman talaga. Hanapan ng putas eh. Pero nung, sabi ko nga, Diyos ko, Santissima. Wala kasing Duterte doon sa Cabral Files eh, no? Kaya talagang hindi nila mailabas eh. Talagang nanggagalaiti sila dahil talagang bumabango lalo ang pangalan ng mga Duterte.
Pero okay na din. Sa 2028, sige, ha? Sige, nasa atin ang huling halakhak. Sabi ni Remulla, mas mabigat ang issue sa prangkisa ni Leviste kaysa hawak nitong tinatawag na Cabral Files na listahan umano ng mga pinondohan ng DPWH sa mga congressional district mula 2023 hanggang 2025. Siyempre, yan talaga papalabasin nyo. Ginagawa nyo naman kaming bobo kayo eh, di ba? Siyempre, matik na yan. Alam na namin yung ganyang klaseng kwento, napanood na namin yan, di ba? Pero huwag kayong mag-alala. Dahil ito mga nanonood sa akin, yung mga Pilipino, na talagang sawang-sawa na, sus. Alam nyo mga kayon, ito, feeling ko lang Feeling ko lang naman. Alam nyo, mahilig ako sa feeling eh. Feelinggero talaga ako. Kahit na maraming nagbablog sa kabila, nagko-content sa kabila, doon sa kalaban natin, kahit maraming nagko-content doon, alam nila, feeling ko, most of them, o sabihin na natin na konti lang sa kanila, alam ko, yung iba doon talaga pagod, sawa. Siguro kumukubra lang ng pera yun. Alam naman ng Pilipino, di ba rin mauutakan eh, di ba? Kukuha lang siguro ng pera yan, pero alam nila talaga na, corrupt to eh. O sinusuportahan ko, pero corrupt to. Kukuha lang ako ng pera, pero padating ng botohan. Tigok sa akin to. Pwedeng ganon, di ba? Pwedeng ganon. Kung talagang hindi pa nila talaga binibenta yung loyalty nila, talagang kumokontent lang sila para kumita ng pera. Iba-iba kasi tayo. Ako kasi hindi ko talaga kayang gawin yon. Kasi talagang meron ako, alam nyo naman, punta kayo sa description, dyan yung mga channel natin na may backup, di ba? Yung mga channel natin yan, may mga admin yan, may mga editor yan. Talagang itinalaga ko yan isa-isa. Pero syempre, ako yung main character dyan. Talagang nilagyan ko yan para hindi ako mahirapan at makapag-focus ako rito sa Jomolon TV, issue ng bayan. Syempre, takmao nga eh. Diba? Takmao. Alam ko na yan. Tagal-tagal ko sa social media eh. Diba? Nakuha raw ni Leviste sa opisina ni yumaong dating DPWH Undersecretary Cathy Cabral. Ilabas niya. Subukan niya ilabas. Ilabas niya. Tingnan natin kung the document he got when Cabral was alive. It's not the same document as when she is dead already because there's nobody to authenticate it. This is Congressman Liam. Irrelevant na yun. Irrelevant na yun. Unless he has other evidence to show that everything there is gospel truth. Hiningan na namin ng komento rito si Leviste pero wala pa siyang tugon. Hihingi rin daw ng kopya ng Cabral Files sa DPWH ang House Infrastructure Committee at kasama sa posible nilang ipatawag para ma-verify ang mga dokumento ay ang mga dating staff ni Cabral sa DPWH. I'm quite sure, hindi naman si Cabral yung nag-encode eh. Yung lahat po ng laman ng Cabral file. So, each and every member of the staff ng planning service can in fact be invited and asked for their positions on the matter. Dagdag ni Ridon, agad-agad nang babalik ang investigasyon ng Komite sa Anomalya sa Flood Control Projects sakaling buwagin na ng tuluyan ng Independent Commission for Infrastructure. Ang laki talagang papel ni ni Cabral, no? Kaso wala eh. Naunahan. Kaya pala, no, ngayon medyo nagsisink in na sa mga utak natin na ang laking role pala ni Yusek, no? The late Yusek, Catalina Cabral. Bakit mo namang ginawa yun? Sana sinagot mo man lang muna. Ay, baka may naiwan dyan. Let's see. Kasi hindi pa naman nilalabas ni Kong Leviste yung talagang hawak niya. Di ba? Yung sinasabi niya. Hindi pa niya talaga totally nilalabas. Pero tingnan natin, ha? Talagang mahigpit talaga ang laban ngayon. Kumbaga, may naglalaban dito sa court na to. May naglalaban doon sa court na yun. May naglalaban sa main court. So, kanya-kanya sila niyan. Yung kay Leviste, kay Aimee, saka kay Ping. Tapos yung impeachment sa February. Malapit na yan. Sigurado may impeachment kay BP Inday Sara. Sigurado rin ako may impeachment labang kay BBM. Unahan yan. Sabi ko sa inyo eh. Ito ang kailangan nilang isurvive itong 2026. 2027, non-bearing. 2028, start ulit. Excited na ako. Di ba? Alam nyo, ang dami kong gustong itapik sa Maynila. Hindi pa ako nakakapag-topic. Pero alam nyo naman yan. Dito, di ba? Alam nyo naman yan na talagang sinusuportahan din natin si Yorme Isko Moreno. Maliban sa mga Duterte. Di ba? Santisima kayo. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, walang basbasakin yan. Uulitin ko yun. Paulit-ulit kong sasabihin yun. I just want to ask po,
because we have mentioned yung kailangan ma-check yung authenticity and kung wala bang nabago. But the Leviste leaked Cabral files po, he said that it came, may basbas nyo po, ganyan. Which I said na wala. Yes, but May basbas sa akin, kaklarify ko ulit. No? Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Yun, in fact, open yun eh. Nandyan yan sa lahat ng NEP, lahat ng GAA, nandun yan. Di ba? In fact, binigay natin yan, tinransmit din yan officially. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral, at yung pagkuha ng file sa isang computer, walang basbas sa akin yun. Uulitin yun. Paulit-ulit kung sasabihin yun. No, so, pero on that note, again, it is now up to the Ombudsman and our law enforcement agencies to establish the veracity of these files and the authenticity of these files. No, so we leave it up to them, Bibinata. already subject to the ongoing investigation, at pabayaan natin yung mga nakakaalam at yung mga may kustodiya nitong mga dokumentong to. Maniwala. Ang kanilang trabaho. okay po, yung next question ko po is, since we are empowering our citizens to use the transparency portal, where DPWH has pledged to ensure that there's full transparency, aren't we looking to also upload or put there the previous like list of the projects like for the previous years as well? That might Again, possibly ulitin ko, include yung ano. makikipag-conference kami sa ombudsman, dudulog tayo sa ombudsman kung ito ba ay pwedeng gawin. Kasi nga ongoing yung investigation. No, ongoing, may mga proseso at may mga rules dyan. So, idudulog natin sa ombudsman yan at tatanungin natin kung ano ang kanyang magiging decision. Pero ngayon ang kustodiya kasi nasa kanya na. Kasi ongoing ang investigasyon. Sige, sige na. Sige na, total, kayo naman din yung mga nakaupo talaga. Diba? Talagang maipipilit nila kung ano yung gusto nila, may isa sa katuparan nila kung ano yung mga gusto nilang mangyari. Okay yun, totoo naman. Real talk yun. Real talk yun. Kumbaga, ahead sila doon sa advantage. Kumbaga, home court advantage. Home court advantage. Sige. Tandaan nyo lang, ha? Ang tampo ko sa bigas, eh. Sige. Hintayin natin sa 2028 kung ano yung mga pwedeng mangyari. I'm sure maraming babaliktad dyan kasi maraming gusto. Marami pa rin dyan sa inyo ang gusto na manatili sa mga kanilang mga upuan. Kaya talagang maraming babaliktad na niya. May nababasa lang ako pero ayoko munang i-topic kasi syempre masyado pa maaga. Too early to discuss. Diba? Lalo na yung mga bumabaliktad. Meron yan. Meron. Sigurado yan pagka gumugulong na yan. Alam naman nila eh. Ramdam naman natin kung gaano kalakas si BP Inday Sara sa 2028. Actually, ngayon, hanggang sa susunod na mga taon, alam natin kung gaano kalakas si BP Inday Sara. Wala talagang makakalaban. Diba? Talagang walang makakapantay. Kasi talagang wala rin ako maiisip eh. Di ba? Kahit hindi natin sabihin natin na wag natin patakbo si BP Inday Sara. Sinong gusto nyo? Meron ba? Pucha. Kalokohan eh. Wala talaga eh. Di ba? Meron kayong may sasapaw, meron kayong mailalagay, pero hindi kayo confident kung talagang 100% kaya niya. Sandamakmak na nga yung iniwan yung utang eh sa Pilipinas eh. Kahit si BP Inday Sara Duterte talagang gusto niyong pahirapan pati sa utang eh. Kahit si BP Inday manalo, sigurado siya pa rin magbabayad ng utang, di ba? Yan ang sinasabi ko. Can I ask you if Dito sila galit na galit. you saw any of the Dutertes on that list? Actually, I'm just responding to your question, okay? Where you can see on the uploaded 2025 DPWH budget per district that there's 4 congressional districts that had 0 allocable budget in 2025. Those are 2 in Davao City, 1 in Davao del Norte, and 1 in Zamboanga City with 0 allocable budget. 2025. Yes, that was what has been uploaded on Facebook. Yeah, previously. Do you have any reason not to name any of the Dutertes? Oh, sorry, but on your second question, no, the Vice President doesn't have any inclusion of anything in the file from Yusek Cabral. Okay. And again, I don't think it's surprising to your viewers that the opposition always gets their budget slashed in any administration, right? So, to be fair, when
one group is out of power, then they always have that as well. Yeah. No, Even the my question to you, Congressman, is that would you have any reason not to name the Dutertes? Well, I certainly wouldn't omit a name from an upload that I made on Facebook. So I just happened to upload something that maybe doesn't fit what people want to see. And if it was other than that, I would still upload it. Di ba? Wala kasi sila nakita ang pangalan ng Duterte. Lagi ko sinasabi, kung may nakita silang Duterte doon sa Allocable, doon sa Cabral Files, mauna pa kay Kong Libiste yan. Mauna pa kay Kong Libiste magsiwalat yan. Sasabihin nila, yung Duterte, may Allocable, ganito, milyon, bilyon. Kaso wala eh. Kaya talagang hinaharang nila si Kong Libiste, talagang hindi nila mailabas din yung kopya nila. Dahil sinasabi ni Kong Libiste, may mga kopya tong mga to. Wala naman Duterte dyan, bakit nila lalabas? So, hindi yan interesado sa kanila. Pero pagka may Duterte dyan, ni isa, kahit kay Kila Pulong, o kaya sa partido ni Duterte, kay Congressman Ungab, ay mauna pa yan. Mauna pa sa'yo yang Kong. Ganun sila ka-eager. Obvious naman. Ewan ko kung hindi pa to nakikita ng mga ibang may ibang kapwa ko vlogger na nasa kabila. Obvious naman. Kung sino yung nahihitik sa bunga, yun ang pinupukol. Doon na lang kayo magbase. Napaka-ironic na lahat kayo nagtutulong-tulong para sa isang tao. Over 125 million and 500 DepEd million. Over sa billion Ghost Project. Napaka-ironic. Hindi nyo napagtatanto yun. Common sense, common knowledge, ironically, di ba? Logically, yun ang ganun ang pananaw nyo sa buhay na gusto nyo lang tirahin si Duterte kasi kalaban nyo kasi. Pero ang pinag-uusapan lang kay puro confidential fund, kaso-kaso, ganito, DepEd. Wala na, hindi na kayo umalis dun di ba? Pero yung sa issue ng Ghost Project, hindi kayo galit. Come on, mamon, salmon. Pwede ba? Hindi kami bata para hindi namin malaman kung ano yung mga gusto nyong palabasin. Diba? Na kung ano yung gusto nyong isipin namin. Hindi kami ganun katanga. Alam na namin to. Alam na namin yung mga ganitong klaseng laro. Nakita na namin to, nabasa na namin to sa lumang dyaryo, napakinggan na namin to sa radyo. Yung mga ganitong klaseng laro, alam na namin to. May mga kinakasa dyan, I'm sure. Merong mga kinakasa dyan na mga impeachment, mga rally. Mababalitaan nyo naman din sa atin yan at sa mga ibang vlogger. Tingnan natin kung ano yung mga magaganap. Pero isa lang ang sasabihin ko talaga sa inyo. Sa kahit anong kwentong barbero, ang gusto nilang inaratibo, isa lang naman ang punto niyan Ayaw lang talaga nila sa mga Duterte. Ganun lang kasimple. Kasi yan, tatalunin sila niyan. Hindi sila papaupuin niyan. Ang worst niyan, pagka nanalo si Duterte, nakaupo, sila ngayon ang babalikan, sila ngayon ang iimbestigaan, sila ngayon ang makakasuhan. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, maraming babaliktad ngayong taon na to Maraming babaliktad at pilit na didikit. O maitaas yung kamay. O dumikit, mabanggit. O yung tipong isipin natin na bumabaliktad na maraming mangyayari ganyan. Diyos ko. May statement pa si Aimee. So si Aimee talagang nagkakabalik-taktakan na sila ni Ping Ni Ping. Tapos eto naman si Remulla, saka si Boying at saka si Kong Libiste. Yan ang ngayon, ang Group B, saka Group C. Ang main kasi yung flood control So kailangan talagang nilang mailihis yung flood control. Kaya kahit yung mga maliliit na issue, na mga pampribadong issue, na mga businesses, na mga congressman na issue, gagawin nilang malaking issue para lang mapag-usapan. Gets nyo? Para hindi mapag-usapan yung pinaka-main, yung flood control issue na yan. Talagang ilalayo at ililihis nila yan. Sus Mariosep po. Hindi naman, gets nyo na yan Di ba? Pero yung mga iba, kahit gets na nila, syempre magbibingi-bingihan yan. 'Di ba? Magbubulag-bulagan yan. Kasi syempre may mga may mga hidden agenda yan May mga mithi na gusto nilang abutin, gusto nilang kunin. Lahat talaga niyo tatandaan pag hitik na hitik sa bunga, yan yung mga binabato. Inggit na inggit sila Kasi wala silang maibato kay BP Inday Sara. 'Di ba? Wala silang maibato. Talagang confidential funds 125, 'di ba? Pero yung sa flood control,
na putya, wag niyong kakalimutan kung ano yung mga nangyari doon sa mga binaha. Yung talagang binaha na lagpas tao, na talagang bubong na lang makikita. Puta, hindi na baha yun. Ang bahang alam ko, gatuhod, gabewang. Pero pagka lagpas ulo, puta, hindi na baha tawag doon. Dagat na yun, di ba? Iba, rumaragasa pang gano'n, di ba? Hindi ba baha pa ba yun? Parang may bumukas na dam tapos umagos ng gano'n. Yung tipong gumigiba ng bahay, kasi syempre ang tubig pag nakapasok yan, kahit maliit na butas, talagang papalabot, aatake niya. Lalo na yung force na maraming tubig. Di ba? Talagang gumigiba ng bahay ang mga yan. Mga kayon, gising! Bagamat marami pa tong mangyayari, marami pang issue na ipupukol, maraming mga maliliit na issue na palalakihin nila para mailihis talaga nila yung gusto nilang mangyari at maisakatuparan nila talaga kung ano yung mga plano nila. Maging vigilant tayo. Maging mapanuri tayo mga nilalang, mga Pilipino, at alamin natin kung bakit talaga, kung ano nangyayari. Let's do the background investigation from ourselves. Talagang imbestigahan natin sa sarili, gawin natin yung assignment natin sa 2028. Tangina, wag yung iboto. Pagod na yung Pilipino. Maraming salamat. Joe Malone TV, issue ng bayan nating pag-usapan.